Maligayang pagdating sa ating oras ng panalangin. Bago natin simulan ang araw na ito, nais kitang anyayahan na ihinto muna ang lahat ng iyong iniisip at ituon ang iyong puso sa presensya ng Diyos. Maaaring marami kang kailangang gawin, maraming desisyong dapat harapin at maraming bagay na bumabagabag sa iyong isipan. Ngunit sa sandaling ito, hayaan mong ang tinig ng Panginoon ang manguna sa iyong puso. Kung naririnig mo ang panalangin ito ngayon, hindi ito aksidente. Hindi ka napadpad dito ng nagkataon lamang. Dinala ka ng Diyos sa sandaling ito dahil may pagpapala siyang inihanda para sa iyo ngayong umaga. Marahil ay may mga laban kang tahimik na kinakaharap. Maaaring ikaw ay nananalangin para sa kagalingan ng iyong katawan, naghihintay ng kasagutan sa matagal mo nang ipinagdarasal o humihiling ng proteksyon para sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay. Baka rin naghahanap ka ng tamang direksyon para sa mga desisyong gagawin mo ngayong araw. Anuman ang laman ng iyong puso, nais ng Diyos na malaman mong hindi ka niya iiwan. Pakinggan mo ito ng malinaw. Mapalad ang taong hindi sumusunod sa payo ng masasama, kundi ang kinalulugdan niya ay ang kautusan ni Yahweh at ito ang kanyang binubulay-bulay araw at gabi. Ito ang napakagandang paalala ng awit 1. Ang tunay na pagpapala ay hindi nagsisimula sa dami ng ating pag-aari o sa ating tagumpay sa mundo. Nagsisimula ito sa isang pusong patuloy na lumalapit sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang salita. Kapag ang Panginoon ang iyong inuuna, ginagabayan niya ang bawat hakbang mo at itinutuwid ang landas na iyong tinatahak. Ngayong umaga, nais niyang sabihin sa iyo na may pag-asa para sa bawat sitwasyong iyong kinakaharap. Ang bawat panalangin mo ay mahalaga sa Kanya. Ang bawat luha ay Kanyang nakikita. At ang bawat hakbang na ginagawa mo ng may pananampalataya ay hindi nasasayang sa Kanyang harapan. Kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan, maniwala kang ang Panginoon ay may kapangyarihang magpanumbalik ng kalusugan at lakas. Kaya niyang pagalingin ang iyong katawan, paginhawahin ang iyong isip, at paghilumin ang mga sugat na matagal nang dinadala ng iyong puso. Ang Kanyang habag ay bago tuwing umaga at sapat para sa bawat pangangailangan mo. Habang lumalakad ka ngayong araw, nawa ay maranasan mo rin ang Kanyang banal na proteksyon. Ingatan ka nawa niya sa bawat biyahe, sa bawat gawain, at sa bawat desisyong iyong gagawin. Siya ang magiging ilaw sa iyong landas at ang matatag mong kanlungan sa oras ng pagsubok. Nais din ng Diyos na maranasan mo ang tagumpay na nagmumula sa Kanya. Habang patuloy kang nagtitiwala at sumusunod sa Kanyang kalooban, bubuksan niya ang mga pintuan ng oportunidad, bibigyan ka ng karunungan sa bawat pasya at ipaparanas sa iyo ang mga pagpapalang inihanda niya para sa iyong buhay. Ang awit 1 ay nagsasabi na ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay parang punong nakatanim sa tabi ng batis. Hindi ito madaling matuyo. Patuloy itong lumalago, namumunga at nananatiling matatag kahit dumaan ang iba't ibang panahon. Ganon din ang buhay ng taong inuuna ang Diyos. Pinapalakas siya ng Panginoon at hindi siya nagpapabaya sa Kanyang mga anak. Kaya bago tayo manalangin, nais kong hilingin ang isang bagay. Kung naniniwala kang ang Diyos ang pinagmumulan ng iyong lakas at ang Kanyang salita ang gabay ng iyong buhay, pindutin mo ang like bilang isang pagpapahayag ng iyong pananampalataya. At kung hindi ka pa bahagi ng ating lumalaking komunidad ng panalangin, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Araw-araw tayong nagsasama-sama upang unahin ang Diyos, palakasin ang ating pananampalataya, at sama-samang maranasan ang Kanyang kagalingan, proteksyon, tagumpay at masaganang pagpapala. Kapag pinili mong mag-subscribe, pinipili mong maging bahagi ng isang pamilya ng mga mananampalatayang naniniwalang ang Diyos ay patuloy na gumagabay, nagpapagaling, nagpoprotekta, nagbibigay ng tagumpay.
at nagbubuhos ng kanyang walang hanggang biyaya sa lahat ng nagtitiwala sa kanya. Kaya ngayon, ihanda mo ang iyong puso. Buksan mo ang iyong isip sa salita ng Diyos at hayaan mong akayin kanya sa isang araw na puno ng kapayapaan, kagalingan, proteksyon, tagumpay at masaganang pagpapala. Ngayon, tayo'y manalangin. Panginoon, lumalapit kami ng may kababaang loob at buong pagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Ikaw ang may lalang ng aming katawan, tagapagbigay ng hininga at pinagmumulan ng bawat tibok ng aming puso. Itanim mo kami na parang punong kahoy sa tabi ng tubig, malusog ang aming katawan at malayo sa sakit. Naway ang aming mga ugat ay umabot sa malalim na daluyan ng iyong buhay, upang kami ay manatiling sariwa, matatag at hindi natitinag anuman ang panahon. Sa ngalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang kagalingan sa bawat bahagi ng aming katawan. Anumang karamdaman na nagtatangkang kumapit, inuutusan naming ito'y mawala. Anumang karamdaman na may pangalan, kinakalag namin ang kapangyarihan nito sa aming buhay. Sa autoridad na ibinigay mo sa amin bilang iyong mga anak, pinapawalang bisa namin ang bawat atake ng karamdaman, bawat kirot, bawat panghihina. Wala itong karapatang manatili sapagkat ang aming katawan ay templo ng iyong espiritu. Linisin mo ang aming isip sa anumang negatibo, takot at pag-aalala. Panginoon, batid mo kung paanong ang aming mga iniisip ay minsang nababalot ng pangamba, mga kaisipang hindi nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing kami ay mahihina, na kami ay hindi gagaling, na kami ay mabibigo. Pinapalitan mo ang mga ito ng iyong katotohanan. Itanim mo sa aming isipan ang iyong mga pangako. Kung saan may takot, maghari ang pananampalataya. Kung saan may kalituhan, maghari ang kaliwanagan. Kung saan may pag-aalala, maghari ang iyong perpektong kapayapaan. Pinupunit namin ang bawat espiritu ng depresyon, pagkabalisa at matinding pagod na hindi mula sa iyo. Sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus, winawasak namin ang bawat tanikala sa aming pag-iisip. Hindi kami magiging alipin ng negatibong kaisipan. Hindi kami magpapasakop sa boses ng panghihina ng loob. Kami ay may malinaw na isip, may matatag na damdamin at may pusong nakatuon sa iyo. Palakasin mo ang aming espiritu upang manatiling nakaugat sa iyong salita araw at gabi. Tulad ng punong kahoy na hindi natutuyo, naway ang aming espiritu ay laging sumisipsip ng sariwang tubig mula sa iyong presensya. Kapag kami ay nanghihina, ikaw ang aming lakas. Kapag kami ay napapagod, ikaw ang aming pahinga. Ibinubuhos mo ang iyong espiritu sa aming kalooban. Pinupuno mo kami ng bagong sigla, bagong alab at bagong pag-asa. Sa bawat sandali na kami ay tinutukso ng pagdududa, ipaalala mo na ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ang iyong salita, ang aming sandata laban sa anumang espiritual na pag-atake. Kung may mga lihim na sugat sa aming puso, mga sugat mula sa nakaraan, mga sugat na dulot ng pagtanggi, pagkabigo o pagkawala, hipuin mo ang mga iyon. Pagalingin mo ang mga bahaging matagal nang nasasaktan, ngunit hindi na ipapahayag. Wala kaming itinatago sa iyo. Inilalapit namin ang lahat at hinahayaan ka naming maghilom sa amin. Bigyan mo kami ng disiplina sa tamang pahinga, pagkain at pangangalaga sa sarili. Turuan mo kaming igalang ang aming katawan bilang kaloob mo. Ilayo mo kami sa labis na pagpapagod na sumisira sa aming kalusugan. Ipaalala mo sa amin na ang pahinga ay hindi kahinaan kundi pagtitiwala sa iyo. Gabayan mo ang aming mga pagpili sa aming kinakain, sa aming schedule, sa aming pamumuhay upang ito'y maging kaaya-aya sa iyo at kapakipakinabang sa aming kalusugan.
Punuin mo ang aming puso ng kagalakan na nagmumula sa iyo. Ang kagalakang ito ay hindi nakabatay sa kalagayan, hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi nakaugat sa katiyakang ikaw ay kasama namin. Ang kagalakang ito ang maging aming kalakasan. Kapag ang aming katawan ay tila nang hihina, ang kagalakan mo ang magpapabangon sa amin. Kapag ang aming isip ay nabibigatan, ang kagalakan mo ang magpapagaan sa amin. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng pagpapagaling at panunumbalik sa bawat sulok ng aming bahay. Maghari ang iyong presensya. Kung may anumang espiritu ng karamdaman o kaguluhan na nagtangkang pumasok, ngayon pa lamang ay pinalalayas na namin ito sa pangalan ni Jesus. Tinatakpan namin ang aming tahanan ng iyong banal na kapangyarihan. Naway ang iyong mga anghel ang magbantay sa paligid namin. Naway ang iyong espiritu ang pumuno sa bawat silid ng kapayapaan at kagalingan. Ipinapahayag namin na kami ay hindi mabubuhay sa takot sa sakit. Kami ay lalakad sa pananampalataya. Ang aming mga araw ay nasa iyong mga kamay. Ang aming kalusugan ay nasa iyong kapangyarihan. Ang aming pag-asa ay nakatayo sa iyong katapatan. Anumang espiritual na pag-atake laban sa aming katawan, isip at espiritu ay walang bisa at walang kapangyarihan. Kami ay pag-aari mo at sa iyo kami kumakapit. Kung may mga bahagi ng aming buhay na nangangailangan ng agarang himala, hindi kami magdadalawang isip na maniwala. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na nagpapalaya, ang Diyos na nagpapabago. Pinagtitibay namin na ang kagalingan ay dumadaloy ngayon sa aming katawan. Ang liwanag mo ang tumataboy sa anumang kadiliman. Ang buhay mo ang umaapaw sa aming buong pagkatao. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kagalingan habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento. Ang kagalingan ng Diyos ay dumadaloy sa aking katawan, isip at espiritu. Hayaan itong maging iyong personal na deklarasyon ng pananampalataya habang patuloy tayong nananalangin. Panginoon, inilalagay namin ang aming sarili, ang aming pamilya at ang lahat ng sa amin ay ipinagkatiwala mo sa ilalim ng iyong banal na proteksyon. Ikaw ang aming tagapagtanggol laban sa lahat ng masama at walang anumang binabalak ng kaaway ang magtatagumpay laban sa amin. Ilayo mo kami sa masamang payo at impluensya na hindi nakalulugod sa iyo. Linisin mo ang aming pandinig at paningin upang hindi kami madala ng mga salitang puno ng panlilinlang. Kung may mga taong ginagamit ng kaaway upang iligaw kami, ilayo mo ang aming mga hakbang sa kanila. Bigyan mo kami ng discernment upang makilala ang tinig na mula sa iyo at ang tinig na nagdadala ng pagkawasak. Hindi kami lalakad ayon sa karunungan ng sanlibutan, kundi ayon sa karunungang nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, pinuputol namin ang bawat maling koneksyon na naglalayo sa amin sa iyong kalooban. Anumang impluensya na nagdadala ng takot, kasalanan, pagmamataas o pagkasira, inaalis namin ito sa aming buhay. Ikinukubli mo kami sa iyong katotohanan at pinapalibutan mo kami ng mga taong magpapatibay ng aming pananampalataya. Bantayan mo ang aming paglabas at pagpasok. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, ikaw ang nauuna. Sa bawat daan na aming tinutungo, ikaw ang aming bantay. Inuutusan namin sa kapangyarihan ng iyong pangalan na ang bawat bitag ng kaaway ay mabunyag at mawalan ng bisa. Walang aksidenteng itinalaga laban sa amin ang magaganap. Walang kapahamakang makalalapit sa amin sapagkat ikaw ang aming kalasag. Takpan mo ang aming pamilya laban sa kapahamakan at karamdaman. Inilalagay namin ang dugo ni Jesus bilang takip sa bawat miyembro ng aming pamilya. Bata man o matanda, malapit man o malayo, sila ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Pinapawalang bisa namin ang bawat sumpa, bawat masamang balak
at bawat salitang binitiwan laban sa aming sambahayan. Ang aming pamilya ay nakatalaga sa iyo at hindi maaagaw ng kaaway. Kung may espiritu ng karamdaman na nagtatangkang pumasok sa aming tahanan, ngayon pa lamang ay pinapalayas na namin ito. Kung may espiritu ng kamatayan, aksidente o karahasan na nagbabantang dumaan, inuutusan namin itong umatras. Wala itong pahintulot na manatili. Ang aming sambahayan ay banal na teritoryo na inialay sa iyo. Ingatan mo ang aming tahanan laban sa anumang panganib, nakikita man o hindi. Kung may mga panganib na hindi namin namamalayan, ikaw ang kumikilos bago pa man ito makalapit. Kung may mga espiritual na pag-atake na lihim na inilulunsad laban sa amin, winawasak mo ang mga ito bago pa man magtagumpay. Pinupuno mo ang aming tahanan ng iyong presensya at kung saan naroon ka, walang puwang ang kadiliman. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay lugar ng kapayapaan at seguridad. Walang espiritu ng takot ang mananatili. Walang kaguluhan ang maghahari. Ang iyong liwanag ang siyang bumabalot sa aming mga dingding, bubong at bawat sulok. Ang iyong mga anghel ay nagbabantay sa aming paligid, araw at gabi, walang humpay. Ilayo mo kami sa tukso at sa landas ng mga makasalanan. Bigyan mo kami ng lakas na tumanggi sa anumang alok ng kaaway. Kapag ang kasalanan ay kumakatok, bigyan mo kami ng tapang na isara ang pinto. Kapag ang tukso ay nagaanyaya, ipaalala mo sa amin ang iyong kabanalan. Hindi kami alipin ng laman, kami ay pinamumunuan ng iyong espiritu. Sa tuwing kami ay nahaharap sa pagpili, patatagin mo ang aming loob na piliin ang tama kahit ito'y mahirap. Pinapalitan mo ang kahinaan ng katatagan. Pinapalitan mo ang pag-aalinlangan ng determinasyon na sumunod sa iyo. Anumang bitag ng kaaway na idinisenyo upang pabagsakin kami ay nagiging daan pa ng aming paglago at pagkatuto sa iyo. Patatagin mo ang aming pundasyon upang hindi kami matangay ng unos ng buhay. Kapag dumarating ang mga pagsubok, kami ay hindi guguho sapagkat ikaw ang aming saligan. Kapag ang hangin ng problema ay umiihip, kami ay mananatiling nakatayo sapagkat ang aming buhay ay nakatayo sa iyong katotohanan. Ang aming pananampalataya ay hindi mabubunot sapagkat malalim ang aming pagkakaugat sa iyo. Ipinapahayag namin na walang armas na ginawa laban sa amin ang magtatagumpay. Anumang salitang isinumpa laban sa amin ay binabawi namin at pinapalitan ng iyong pagpapala. Anumang demonyong itinalaga upang magdala ng takot, kaguluhan o pagkawasak ay aming tinatali at itinataboy sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Pinupuno mo kami ng banal na tapang. Hindi kami mabubuhay sa pangamba. Hindi kami gagalaw sa takot. Kami ay lalakad na may kumpiyansa sapagkat ikaw ang kasama namin. Ang iyong presensya ang aming katiyakan. Ang iyong kapangyarihan ang aming sandata. Kung may mga sandaling tila kami ay nag-iisa, ipaalala mo na ikaw ay laging naroon. Kung may mga panahong kami ay hindi sigurado, ipakita mo ang iyong kamay na gumagabay. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog. Ikaw ang bantay ng aming kaluluwa. Kung ikaw ay naniniwala na ang iyong buhay at pamilya ay nasa ilalim ng banal na proteksyon ng Diyos, i-type sa mga komento, "Ako ay ligtas sa ilalim ng kamay ng Diyos." Hayaan itong maging iyong pahayag ng pananampalataya habang patuloy tayong nananatili sa presensya ng Panginoon. Panginoon, lumalapit kami sa iyo, dala ang aming mga iniisip, damdamin at mga bigat na matagal ng pasan ng aming puso. Ipinagkakaloob mo ang iyong kapayapaan na higit sa anumang pangunawa, kapayapaang nagbabantay sa aming isip at puso. Kapayapaang nananatili kahit ang paligid ay magulo. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng kaguluhan, pag-aalala at panloob na pagkabalisa.
Anumang tinig na bumubulong ng takot at pangamba ay pinatatahimik namin. Pinapawalang bisa namin ang bawat atake sa aming emosyon at isipan. Hindi kami nilikha upang mabuhay sa kaguluhan, kundi sa kaayusan na nagmumula sa iyo. Pinupuno mo ang aming kalooban ng iyong presensya na nagdadala ng katahimikan. Punuin mo ang aming tahanan ng pagkakasundo at pag-ibig. Naway ang bawat salita na lumalabas sa aming bibig ay may biyaya. Kung may mga hindi pagkakaunawaan, ikaw ang maging tagapamagitan. Kung may mga sugat na dulot ng masasakit na karanasan, hipuin mo at pagalingin mo ang mga ito. Ang aming tahanan ay hindi magiging lugar ng sigawan at galit, kundi kanlungan ng pag-unawa at malasakit. Tulungan mo kaming umiwas sa alitan at masasakit na salita. Bigyan mo kami ng pusong marunong makinig at dila na may pagpipigil. Kapag kami ay natutuksong magsalita ng padalos-dalos, pigilan mo kami. Kapag ang emosyon ay umaapaw, ipaalala mo ang iyong pag-ibig na matiisin at mapagpahinuhod. Nais naming ang aming mga salita ay magtayo at hindi manira, magpagaling at hindi magsugat. Bigyan mo kami ng pusong marunong magpatawad. Alam mo, Panginoon, kung gaano kahirap magbitaw ng sama ng loob. Ngunit pinipili naming sumunod sa iyo. Sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, pinakakawalan namin ang galit, hinanakit at pait. Hindi namin hahayaang ang kapaitan ay mag-ugat sa aming puso. Sa halip, hinahayaan naming ang iyong kapatawaran ang dumaloy sa amin, tulad ng walang hanggang biyaya na ibinibigay mo. Sa gitna ng problema, maging payapa ang aming isip dahil ikaw ang aming sandigan. Kapag ang sitwasyon ay tila walang kasiguruhan, kami ay mananatiling kalmado sapagkat ikaw ang may hawak ng lahat. Kapag ang aming mga plano ay nasusubok, kami ay hindi matitinag sapagkat ang aming pagtitiwala ay nasa iyo at hindi sa aming sariling kakayahan. Ikaw ang aming bato, ang aming matibay na sandigan na hindi kailanman gumuguho. Naway ang aming puso ay matutong manahimik sa iyong presensya. Sa katahimikan, naririnig namin ang iyong tinig. Sa katahimikan, tumitibay ang aming pananampalataya. Inaalis mo ang ingay ng mundo at pinapalitan mo ito ng malinaw na pagkaunawa ng iyong kalooban. Ang aming isip ay hindi na alipin ng paulit-ulit na pag-aalala, kundi sisidlan ng iyong katotohanan. Naway maranasan namin ang katahimikan na tulad ng punong nakatanim sa tabi ng batis. Kahit ang paligid ay may unos, ang aming loob ay nananatiling panatag. Kahit may mga pagsubok, ang aming puso ay hindi natutuyo. Sapagkat kami ay nakakabit sa iyo, ang pinagmumulan ng buhay at kapayapaan. Ang iyong presensya ang aming pahinga at ang iyong pag-ibig ang aming katiyakan. Sa pangalan ni Jesus, binabasag namin ang bawat cycle ng stress, pagod ng damdamin at panloob na kaguluhan. Pinapalitan mo ito ng kapahingahan na mula sa iyo. Hindi kami mabubuhay na laging nagmamadali at nababalisa. Tinatawag mo kami sa isang buhay na may balanse, katahimikan at malalim na tiwala sa iyo. Kung may mga gabi na ang aming isip ay ayaw tumahimik, ikaw ang aming aliw. Kung may mga sandali na ang aming puso ay nabibigatan, ikaw ang aming kagaanan. Ipinapahayag namin na ang iyong kapayapaan ay naghahari sa aming mga desisyon, relasyon at buong pagkatao. Ang kapayapaang ito ay hindi panandalian kundi patuloy na umaagos sa amin. Pinupuno mo ang aming buhay ng banal na kaayusan. Kung saan may kalituhan, may linaw. Kung saan may tensyon, may kapahingahan. Kung saan may takot, may katiyakan. Ang aming mga emosyon ay nasa ilalim ng iyong pamamahala. Ang aming mga iniisip ay nakapailalim sa iyong katotohanan. Kung ikaw ay naghahangad ng tunay na kapayapaan mula sa Diyos, i-type sa mga komento, "Ako
ay nananahan sa kapayapaang nagmumula sa Diyos. Hayaan itong maging iyong personal na deklarasyon habang patuloy tayong nananatili sa daloy ng panalangin. Panginoon, ikaw ang bukal ng tunay na karunungan. Ang iyong kaalaman ay higit sa aming pag-unawa, at ang iyong mga daan ay mas mataas kaysa sa aming mga plano. Lumalapit kami sa iyo na may pusong handang turuan, handang ituwid at handang hubugin. Turuan mo kaming mahalin at pagnilayan ang iyong salita araw at gabi. Naway hindi lamang ito maging kaalaman sa aming isip, kundi maging buhay na gumagalaw sa aming puso at kilos. Itanim mo sa amin ang matinding pananabik na hanapin ka sa bawat pahina ng iyong salita. Kapag kami ay nagbubukas ng kasulatan, liwanagan mo ang aming pangunawa. Alisin mo ang tabing ng kalituhan at ipakita mo ang iyong katotohanan ng malinaw. Huwag mo kaming hayaang maging mababaw sa aming pananampalataya. Palalimin mo ang aming ugat upang kami ay maging matatag at hindi madaling matinag ng maling aral o panlilinlang. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat desisyon. Sa maliliit man o malalaking pagpili, ikaw ang aming konsultahin. Ilayo mo kami sa padalos-dalos na hakbang. Turuan mo kaming maghintay kapag kailangan at kumilos ng may tapang kapag oras na. Ang aming mga desisyon ay may epekto sa aming pamilya at kinabukasan, kaya't nais naming ito ay nakaayon sa iyong perpektong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang bawat espiritu ng kalituhan at maling paggabay. Anumang panlilinlang ng kaaway na naglalayong iligaw kami sa maling direksyon ay aming tinatanggihan. Hindi kami magpapadala sa emosyon lamang o sa presyon ng paligid. Ang aming pamantayan ay ang iyong katotohanan. Ang aming gabay ay ang iyong espiritu. Ilayo mo kami sa maling landas at maling impluensya. Kung may mga daan na tila tama sa paningin ng tao, ngunit may dalang kapahamakan, ipakita mo ito sa amin bago pa kami tuluyang makapasok. Bigyan mo kami ng sensitibong puso na agad nakakaramdam kapag may hindi ayon sa iyong kalooban. Turuan mo kaming magsabi ng hindi sa mga bagay na makakasira sa aming pananampalataya at integridad. Ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako sa oras ng pagdududa. Kapag kami ay nahaharap sa kawalan ng katiyakan, ibalik mo sa aming alaala ang iyong katapatan. Kapag ang aming isip ay puno ng tanong, ipaalala mo na ikaw ay Diyos na hindi nagsisinungaling. Ang iyong mga salita ay tiyak at matibay. Ang iyong mga pangako ay hindi nabibigo. Hubugin mo ang aming pag-iisip ayon sa iyong kalooban. Baguhin mo ang aming pananaw kung ito ay hindi naaayon sa iyo. Alisin mo ang pagmamataas na nagsasabing, kaya namin ng mag-isa. Turuan mo kaming maging mapagkumbaba at handang tumanggap ng pagsaway. Sapagkat ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa paggalang at pagsunod sa iyo. Gawin mo kaming matatag at may malalim na ugat ng pananampalataya. Naway ang aming paniniwala ay hindi nakabatay sa damdamin, kundi sa katotohanan ng iyong salita. Kapag ang mundo ay nag-aalok ng iba't ibang ideya na salungat sa iyo, bigyan mo kami ng tapang na manindigan. Hindi kami mahihiyang ipahayag ang aming pananampalataya. Hindi kami uurong sa katotohanan, sa espiritual na pakikibaka. Ang iyong karunungan ang aming sandata. Kapag ang kaaway ay naglalatag ng bitag, ipinapakita mo ito sa amin. Kapag may mga lihim na plano laban sa amin, ibinubunyag mo ito bago pa man magtagumpay. Pinapalibutan mo kami ng iyong banal na paggabay. Ang iyong espiritu ang nagpapaalala sa amin kung saan kami dapat tumayo at kung saan kami dapat umiwas. Nais naming ang aming mga salita ay maging may karunungan. Turuan mo kaming magsalita sa tamang oras at manahimik kapag kinakailangan. Nais naming ang aming mga gawa
ay sumasalamin sa iyong katotohanan. Nais naming ang aming mga plano ay hindi lamang magtagumpay sa paningin ng tao, kundi maging kaaya-aya sa iyo. Kung may mga bahagi ng aming buhay na kulang sa direksyon, ituwid mo ito. Kung may mga maling paniniwala na matagal nang nakatanim sa aming isip, bunutin mo ito at palitan ng iyong katotohanan. Ang aming isip ay hindi magiging larangan ng kalituhan, kundi sisidlan ng iyong banal na karunungan. Ipinapahayag namin na kami ay ginagabayan ng Diyos na marunong at makapangyarihan. Hindi kami maliligaw sapagkat ikaw ang aming pastol. Hindi kami mawawala sapagkat ikaw ang aming liwanag. Sa bawat yugto ng aming buhay, ikaw ang nagbibigay ng malinaw na direksyon. Kung ikaw ay humihingi ng karunungan mula sa Diyos, i-type sa mga komento, ang salita ng Diyos, ang ilaw sa aking landas. Hayaan itong maging iyong personal na pahayag ng pananampalataya habang tayo ay patuloy na lumalalim sa kanyang presensya. Panginoon, ikaw ang ilaw sa aming landas at ang tinig na gumagabay sa aming bawat hakbang. Inaamin namin na kung wala ka, kami ay madaling maligaw. Kaya't buong puso naming inilalapit sa iyo ang aming mga plano, mga pasya at mga pangarap. Ikaw ang umakay sa aming mga hakbang. Ikaw ang magtuwid ng aming daraanan upang ang bawat galaw namin ay nakaayon sa iyong layunin. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga plano. Maging ang mga ito man ay malinaw o puno ng tanong. Kung may mga plano na hindi mula sa iyo, alisin mo ito kahit ito ay mahirap bitawan. Kung may mga pintuan na hindi mo binubuksan, bigyan mo kami ng kapayapaan na huwag ipilit. Turuan mo kaming maghintay sa iyong tamang panahon at huwag pangunahan ang iyong kilos. Ituro mo ang tamang direksyon sa aming pamilya. Ikaw ang ulo ng aming sambahayan. Nais naming ang aming mga desisyon bilang pamilya ay nakaugat sa iyong karunungan. Kapag kami ay nahaharap sa mga pagpiling may epekto sa aming kinabukasan, ikaw ang aming unang konsultahin. Ilayo mo kami sa landas na magdadala ng pagsisisi at ituro mo ang daang magbubunga ng buhay at kapayapaan. Tulungan mo kaming piliin ang landas ng matuwid kahit ito ay makitid at mahirap. Kapag ang tamang landas ay tila hindi popular o hindi madali, palakasin mo ang aming loob na manatiling tapat. Huwag mo kaming hayaang madala ng agos ng mundo. Nais naming sumunod sa iyo kahit kami ay nag-iisa sapagkat batid naming ikaw ang aming gantimpala. Liwanagan mo ang aming isipan sa bawat bagong oportunidad. Hindi lahat ng magandang alok ay mula sa iyo, kaya't bigyan mo kami ng malinaw na discernment. Kung ang isang pagkakataon ay maglalayo sa amin sa iyo o sisira sa aming pamilya, ipakita mo ito agad. Kung ito naman ay mula sa iyo, patunayan mo ito sa pamamagitan ng kapayapaan sa aming puso at kumpirmasyon sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng pagkalito at maling paggabay. Hindi kami lalakad sa dilim, hindi kami magdedesisyon ng walang direksyon. Ang iyong espiritu ang aming gabay at tagapayo. Kapag kami ay nalilito, ikaw ang naglilinaw. Kapag kami ay natatakot, ikaw ang nagpapalakas ng aming loob. Iayon mo ang aming mga pangarap sa iyong perpektong kalooban. Kung may mga pangarap na bunga lamang ng aming sariling ambisyon, linisin mo ang aming puso. Palitan mo ito ng mga pangarap na magbibigay luwalhati sa iyo at magpapala sa iba. Nais naming ang aming mga tagumpay ay hindi lamang para sa aming sarili, kundi maging patotoo ng iyong kabutihan. Sa bawat yugto ng aming buhay, nais naming marinig ang iyong tinig. Turuan mo kaming maging sensitibo sa maliliit na paalala ng iyong espiritu. Kapag sinasabi mong huminto, bigyan mo kami ng lakas ng loob na sumunod. Kapag sinasabi mong magpatuloy, bigyan mo kami ng pananampalataya na magtiwala kahit hindi pa malinaw ang lahat.
Kung kami ay nagkamali ng hakbang, huwag mo kaming iwan. Ituwid mo kami ng may pag-ibig, ibalik mo kami sa tamang landas. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad at mapagtiyaga. Kahit kami ay nalilihis, ikaw ay tapat na gumagabay pabalik sa iyong layunin. Pinupuno mo kami ng banal na katiyakan na hindi kami nag-iisa sa aming paglalakbay. Ang iyong presensya ang aming gabay. Ang iyong katotohanan ang aming mapa. Ang iyong pag-ibig ang nagtutulak sa amin pasulong. Ipinapahayag namin na ang aming mga hakbang ay pinangungunahan mo at ang aming daraanan ay ligtas sa ilalim ng iyong kamay. Kung ikaw ay nagtitiwala sa gabay ng Diyos sa iyong buhay, itype sa mga komento, "Ang aking mga hakbang ay nakaayon sa kalooban ng Diyos." Hayaan itong maging iyong personal na pahayag ng pagtitiwala habang patuloy tayong naglalakad sa kanyang direksyon. Panginoon, ikaw ang Diyos ng kasaganaan at bukal ng lahat ng mabuting kaloob. Ang bawat biyayang tinatamasa namin ay nagmumula sa iyo. Inilalapit namin sa iyo ang aming buhay, ang aming gawain at ang aming mga pangangailangan na may pusong puno ng pananampalataya at pagtitiwala. Gawin mo kaming mabunga sa lahat ng aming ginagawa, hindi lamang sa panlabas na tagumpay, kundi sa bunga ng katuwiran, katapatan at pag-ibig na nagmumula sa iyo. Ipinapahayag namin na ang aming mga kamay ay pinagpala. Anumang aming hawakan ay puspusin mo ng iyong pabor. Anumang aming simulan ay gabayan mo patungo sa katuparan na may integridad. Kung may mga gawain na tila mabagal ang bunga, turuan mo kaming maging matiisin at tapat. Kung may mga pintuang binubuksan mo, bigyan mo kami ng karunungan upang pumasok ng may kababaang loob at pasasalamat. Pagpalain mo ang aming kabuhayan at mga gawain. Ikaw ang aming pinagmumulan, hindi ang aming trabaho, hindi ang aming kakayahan, hindi ang aming koneksyon. Ikaw ang nagbibigay ng lakas upang magtrabaho at ng talinong magtagumpay. Pinapawalang bisa namin ang bawat espiritu ng kakapusan, pagkaubos at takot sa kinabukasan. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang kasinungalingang nagsasabing hindi sapat ang iyong probisyon. Buksan mo ang mga bintana ng langit at ipadama mo ang iyong tapat na pagsuporta. Turuan mo kaming maging mabuting katiwala ng anumang ipinagkakatiwala mo. Alisin mo ang pag-aksaya at maling pamamahala. Bigyan mo kami ng disiplina sa paggamit ng aming oras, lakas at yaman. Nais naming ang aming pamumuhay ay sumasalamin sa karunungan at hindi sa labis o kapabayaan. Naway hindi malanta ang aming pananampalataya. Kapag ang resulta ay hindi agad nakikita, palakasin mo ang aming loob na magpatuloy. Kapag ang inaasahan ay tila nade-delay, ipaalala mo na ikaw ay kumikilos kahit hindi namin nakikita. Ang aming pananampalataya ay hindi nakasalalay sa sitwasyon kundi sa iyong katapatan. Ikaw ang Diyos na tumutupad sa iyong salita sa tamang panahon. Padaluyin mo ang iyong biyaya sa aming tahanan. Naway ang aming bahay ay mapuno ng hindi lamang material na pagpapala kundi ng espiritual na kasaganaan. Pagpalain mo ang aming mga relasyon, ang aming mga pag-uusap at ang aming samahan bilang pamilya. Kung may kakulangan sa pag-unawa o pag-ibig, punan mo ito. Kung may pangangailangang emosyonal o espiritual, ikaw ang tumugon. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat hadlang na humahadlang sa daloy ng iyong pagpapala. Anumang espiritu ng pagkaantala, pagharang o paninira sa aming kabuhayan ay inaalis namin. Hindi kami nakatalaga sa kakapusan, kundi sa kasapatan at kasaganaan na may layunin. Ang aming buhay ay hindi para sa sarili lamang, kundi para sa paglilingkod at pagbabahagi. Gawin mo kaming daluyan din ng pagpapala sa iba. Nais naming ang aming tinatanggap ay maging daloy at hindi imbakan.
Turuan mo kaming maging bukas palad, hindi lamang sa pera kundi sa oras, lakas at malasakit. Bigyan mo kami ng mata na nakakakita ng pangangailangan at pusong handang tumugon. Sa aming pagbibigay, naway maranasan namin ang mas malalim na kagalakan na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo ang aming mga plano na nakaayon sa iyong kalooban. Kung may mga pangarap na inilagay mo sa aming puso, palakasin mo kami upang ito'y mapangalagaan at mapalago. Kung may mga pagsubok na dumarating upang subukin ang aming pagtitiyaga, gawin mo itong daan upang mas lalo kaming tumibay. Ang aming mga kabiguan ay hindi katapusan, kundi bahagi ng iyong mas dakilang gawain. Patuloy mong patatagin ang aming pundasyon sa iyong salita. Nais naming ang aming tagumpay ay may matibay na ugat sa katotohanan. Huwag mo kaming hayaang magtagumpay sa paraang sisira sa aming kaluluwa. Mas nanaisin naming ang mabagal ngunit tapat na paglago kaysa mabilis ngunit hungkag na pag-angat. Ikaw ang aming sukatan ng tunay na pagpapala. Sa aming trabaho at mga gawain, bigyan mo kami ng pabor sa harap ng mga tao. Ilagay mo kami sa tamang lugar at tamang pagkakataon. Kapag may mga pintuang isinasara, ipagkaloob mo ang kapayapaan na ito ay para sa aming ikabubuti. Kapag may mga pintuang binubuksan, bigyan mo kami ng kahandaan na pumasok ng may pasasalamat at pagpapakumbaba. Kung may mga panahon ng kakulangan, turuan mo kaming magtiwala at magpasalamat kahit kaunti pa lamang ang nakikita. Kung may mga panahon ng kasaganaan, ingatan mo ang aming puso laban sa pagmamataas at paglimot sa iyo. Nais naming manatiling tapat sa iyo sa lahat ng panahon, sa kakulangan man o kasapatan. Ipinapahayag namin na ang aming buhay ay pinagpala upang maging pagpapala. Ang aming mga anak, ang aming mga apo, at ang mga susunod pang salinlahi ay makikinabang sa iyong katapatan sa amin. Ang aming mga hakbang ngayon ay naglalatag ng landas ng pagpapala para sa hinaharap. Ikaw ang Diyos na nagpapala hanggang sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig at sumusunod sa iyo. Kung ikaw ay naniniwala na ang pagpapala ng Diyos ay dumadaloy sa iyong buhay at sambahayan, i-type sa mga komento. Ako ay namumuhay sa pagpapala ng Diyos. Hayaan itong maging iyong personal na deklarasyon ng pananampalataya habang patuloy tayong nananatili sa daloy ng panalangin. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagdadala ng tunay at makabuluhang tagumpay. Ang tagumpay na mula sa iyo ay hindi lamang pagsasakatuparan ng mga plano, kundi pananatili sa iyong kalooban. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga layunin, mga pangarap at mga mithiin, at ipinapahayag namin na ang lahat ng ito ay nais naming iayon sa iyong layunin. Ikaw ang simula at wakas ng aming paglalakbay, at sa iyo nagmumula ang aming lakas upang magpatuloy. Naway magtagumpay ang aming mga plano na nakaayon sa iyong kalooban. Kung may mga plano na hindi nagdudulot ng kaluwalhatian sa iyo, baguhin mo ang direksyon ng aming puso. Kung may mga layuning inilagay mo sa amin, ngunit dumaraan sa matinding pagsubok, palakasin mo kami upang manatiling tapat. Turuan mo kaming maghintay, magtiwala, at kumilos sa tamang panahon. Ang aming tagumpay ay hindi minamadali, kundi hinuhubog mo ayon sa iyong karunungan. Tulungan mo kaming maging matatag sa harap ng pagsubok. Kapag kami ay napapagod, ikaw ang aming lakas. Kapag kami ay nadidismaya, ikaw ang aming pag-asa. Kapag kami ay natatakot, ikaw ang aming tapang. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng pagkatalo at pagsuko. Hindi kami nilikha upang manatiling talunan, kundi upang magtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod. Bigyan mo kami ng lakas upang mapagtagumpayan ang hamon ng buhay.
Ang bawat balakid ay hindi hadlang kundi hakbang patungo sa mas malalim na pagtitiwala sa iyo. Ang bawat laban ay pagkakataon upang ipakita ang iyong kapangyarihan. Hindi kami aasa sa aming sariling kakayahan kundi sa iyong biyaya na sapat sa lahat ng panahon. Itaguyod mo ang aming pamilya sa landas ng katuwiran. Ang aming tagumpay ay hindi lamang pansarili kundi pangsambahayan. Pag-isahin mo kami sa pananampalataya, pag-ibig at layunin. Anumang pagsubok na sumusubok sirain ang aming pagkakaisa ay winawasak namin sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Ang aming pamilya ay tatayo bilang patotoo ng iyong katapatan. Sa lahat ng aming ginagawa, ikaw ang aming maging dahilan ng tagumpay. Hindi kami magmamataas kapag kami ay itinaas mo at hindi kami susuko kapag kami ay hinahamon. Ikaw ang aming sandigan sa simula, sa gitna at sa wakas ng aming tagumpay. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa akin sa sandaling ito ng pananalangin at pagninilay. Naway habang tayo ay huminto at lumapit sa Diyos, nadama mo ang kanyang kapayapaan, ang kapayapaang tulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batis, matatag, may buhay, at patuloy na namumunga sa tamang panahon. Kung may laman ang iyong puso ngayon pasasalamat at panalangin, maaari mo itong ikomento. Sama-sama tayong mananalangin at magtitiwala sa Diyos na nakaririnig at kumikilos. Kung napagpala ka ng sandaling ito ng panalangin at pagninilay, inaanyayahan kitang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa ang maabot at mapalakas sa kanilang espiritual na paglalakbay. Sa simpleng paraan na ito, ikaw ay nagiging daluyan ng pag-asa at liwanag sa iba. Maraming salamat sa iyong oras at sa iyong puso na handang lumapit sa Diyos. Dalangin ko na ang iyong buhay ay manatiling payapa, matatag at mabunga tulad ng punong itinanim ng Panginoon. Pagpalain ka ng Diyos, pati ang iyong pamilya. Ingat ka lagi at hanggang sa muli nating pagsasama sa panalangin.